Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at tumatanggap ng SSS pension ngayon, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil may darating na pera para sa inyo ngayong March 2026 at ayaw naming maiwanan kayo. Hindi ito chismis, hindi ito gawa-gawa. Ito ay opisyal na anunsyo mula mismo sa Social Security System at marami sa inyo ang hindi pa nakakaalam nito. Ngayon, bago pa man tayo magsimula, gusto kong sabihin sa inyo, kayo ay nagtatrabaho ng matagal. Nagbayad kayo ng kontribusyon sa loob ng maraming taon. Kaya ang perang ito, hindi ito regalo. Karapatan ninyo iyan. At bilang inyong mapagkakatiwalaang kaibigan sa bawat usapang ganito, tungkulin ko na tiyaking matatanggap ninyo ang bawat pisong nararapat sa inyo. Narito na ang ikalawang tranche ng 1,000 pension increase. Ang unang tranche, naaalala ninyo iyon, dumating noong 2023 pa. Ngayon, ang ikalawang bahagi, ang natitirang 1,000 ay inaasahang ilalabas ng SSS ngayong 2026. At ang tanong ng lahat ng senior ngayon ay simple lang. Kailan talaga papasok ang pera sa aking account? Iyan ang sasagutin natin ngayon. Kasama ang lahat ng dapat ninyong malaman, kung magkano ang matatanggap ninyo, kung paano ito matatanggap, at kung anong mga pagkakamali ang dapat ninyong iwasan para hindi mawala ang inyong pera. Kaya manatili kayo rito. Ito ang isang video na kailangan ninyong panoorin hanggang katapusan. Maraming tao ang nalilito sa tranche, kaya ipaliwanag natin ito ng simple. Noong nakaraan, ipinangako ng gobyerno sa lahat ng SSS pensioners ang kabuuang 1,000 na pagtaas sa buwanang pensyon. Hindi ito ibinigay ng sabay-sabay. Hinati ito ng SSS sa dalawang bahagi, ang tinatawag na tranches. Ang unang 1,000 ay naibigay na noong Enero 2023. At ang ikalawang 1,000, iyon ang pinakausapan ngayon, iyon ang darating ngayong 2026. Ibig sabihin, kung dati ay nakatanggap kayo ng halimbawa 5,000 bawat buwan at pagkatapos ng unang tranche ay naging 6,000, ngayon, sa ikalawang tranche, ang inyong buwanang pensyon ay magiging 7,000. Iyan ang simpleng matematika. Ngunit hindi ito automatikong mangyayari para sa lahat. May mga kondisyon, may mga patakaran, at may mga bagay na kailangan ninyong gawin para matiyak na matatanggap ninyo ito nang walang abala. Ang 1,000 na dagdag bawat buwan, maaaring mukhang maliit para sa iba, pero para sa isang lolo o lola na nagtitipid ng bawat piso, iyan ay 12,000 sa isang taon. Iyan ang gamot sa loob ng ilang buwan. Iyan ang grocery para sa pamilya. Iyan ang mahalaga. Ito ang katanungan na pinilit tayong sagutin ng maayos. Ayon sa pinakabagong impormasyon mula sa SSS, ang implementasyon ng ikalawang tranche ay nakatakda para sa unang bahagi ng 2026. Ang maraming opisyal na pahayag ay nagpapahiwatig ng March hanggang June 2026 bilang target window ng pagpapalabas. Ngunit, at ito ay mahalaga, ang eksaktong petsa ay maaaring mag-iba depende sa ilang salik. Una, ang batas na nagpapahintulot sa dagdag na ito ay kailangang maisabatas ng tuluyan at masiguraduhing may pondo ang SSS para dito. Pangalawa, ang SSS ay kailangang mag-update ng kanilang mga sistema para automatikong masalamin ang bagong halaga sa bawat pensioner account. At pangatlo, ang paraan ng inyong pagtanggap ng pensyon, kung sa ATM, sa bangko o sa bayad center, ay maaaring makaapekto kung kailan ninyo literal na makikita ang pera. Para sa mga nagtatanggap sa pamamagitan ng UMID card o SSS-linked na bangko account tulad ng Land Bank, BDO o Metrobank, ang pera ay karaniwan na dumarating sa loob ng 3 hanggang 5 araw ng trabaho pagkatapos ng opisyal na release date ng SSS. Para naman sa mga tumatanggap sa pamamagitan ng bayad centers o remittance outlets, maaaring may 1 linggong pagkaantala. Ang pinakamatalinong gawin ninyo ngayon ay ang i-confirm ang inyong kasalukuyang paraan ng pagbabayad sa inyong SSS account. Pumunta sa pinakamalapit na SSS branch o mag-log in sa My SSS portal. Libre ito
at tiyaking updated ang inyong account details. Huwag hintayin na may problema bago kayo kumilos. Hindi lahat ng may kaugnayan sa SSS ay automatikong makatatanggap ng dagdag na ito, kaya pakinggan ninyo ng mabuti. Para matanggap ang ikalawang tranche ng 1,000 na pagtaas, kailangan ninyong nasa aktibong pensioner status. Ibig sabihin, dapat ay regular kayong tumatanggap ng SSS retirement pension bago pa man ang Enero 2026. Kung kayo ay bagong nagre-retiro ngayong 2026 lamang, ang inyong pensyon ay maaaring kasama na ang dagdag, ngunit ang paraan ng pagkalkula ay maaaring magiba. Kasama rin dito ang mga tumatanggap ng permanent disability pension at ang mga survivorship pensioners, yaong mga asawa o anak ng namatay na miyembro ng SSS na ngayon ay tumatanggap ng benepisyo sa ngalan ng yumaong miyembro. Kaya kung kayo ay isa sa mga ito, huwag kayong mag-alala. Kasama kayo sa listahan. Ngunit may isang grupo na kailangan pang mag-ingat, ang mga retirees na ang pensyon ay pinayagan lamang bilang pansamantalang benepisyo dahil kulang ang number of contributions. Kung ang inyong monthly pension ay batay sa minimum na halaga dahil kakaunti ang inyong binayad na contributions dati, maaaring naiiba ang kalkulasyon ng inyong dagdag. Ang pinakamainam na gawin ay direktang tanungin ang SSS tungkol sa inyong partikular na sitwasyon. Mga kaibigan, ngayong pinag-uusapan natin ang pension increase, gusto ko ring i-share sa inyo ang ilang bagay na hindi alam ng karamihan sa mga seniors. Dahil ang inyong SSS pension ay hindi lang ang pension mismo, may kasamang mga karagdagang benepisyo na maaaring hindi ninyo na itatanggap dahil hindi kayo nakaalam. Una, mayroon kayong karapatang mag-apply ng retirement gratuity kung hindi pa kayo nakapag-apply ng tuluyan. Ito ay isang one-time na bayad na maaaring kaming makatanggap bago pa man magsimula ang buwan ng pensyon. Pangalawa, ang SSS ay may funeral benefit na hanggang 40,000. Ito ay hindi para sa inyo. Ito ay para sa inyong pamilya pagdating ng panahon. Ngunit kailangang malaman ito ng inyong mga mahal sa buhay para hindi mapalampas. Meron ding sickness benefit para sa mga miyembro na hindi pa retirado at ang inyong mga anak o asinong dependent na nasa ilalim ng 21 taong gulang ay maaaring may karapatang sa dependent's pension. Karagdagang 10% ng inyong buwanang pensyon para sa bawat isa hanggang sa 3 dependent lamang. Nakakatuwa, hindi ba? Maaaring may dagdag pa palang pera na hindi ninyo natatanggap ngayon dahil hindi ito na-file. Pumunta sa SSS at huwag mahiyang magtanong. Sinasabi ko sa inyo, walang tinatawag na makulit sa SSS office pagdating sa mga benepisyo na nararapat sa inyo. Ito ang bahagi na maraming seniors ang hindi gustong pag-usapan, ngunit kailangan nating harapin ito ng tapat. May mga pagkakataon kung saan ang inyong pensyon ay maaaring bawasan o ma-adjust ng SSS. Hindi ito nangyayari sa lahat, ngunit importanteng malaman ninyo ito para maprotektahan ang inyong sarili. Halimbawa, kung kayo ay nagtatrabaho pa rin habang tumatanggap ng SSS pension, particular kung kayo ay muling nag-i-enroll bilang SSS member bilang employed o self-employed, maaaring may epekto ito sa inyong benepisyo. Bukod dito, kung natuklasan ng SSS na may mga maling impormasyon sa inyong records, tulad ng maling petsa ng kapanganakan o duplicate na records, maaaring mag-trigger ito ng review at pansamantalang hold sa inyong pension. Ang isa pang sitwasyon na dapat bantayan ay ang overpayment. Kung sa anumang dahilan ay natanggap kayo ng higit sa dapat sa inyo, maaaring dahil sa sistema error, ang SSS ay may karapatang i-recover ang labis na halaga sa pamamagitan ng pagbabawas sa inyong susunod na mga pension payment. Kaya kung biglang malaki ang lumabas sa inyong account na hindi ninyo inaasahan, huwag agad gastusin. Kausapin muna ang SSS. Ito ang tanong na marami ang natatakot itanong. Ang sagot ay mabuti. Sa Pilipinas, ang SSS retirement pension ay exempt sa income tax. Ayon sa National Internal Revenue Code, ang mga benepisyo mula sa SSS ay hindi kasama sa taxable income ng isang retirado.
Kaya ang inyong 7,000 or 8,000 bawat buwan mula sa SSS, walang bawas na buwis. Ngunit may mahalagang caveat dito. Kung kayo ay nagtatrabaho pa rin at may sahod bukod sa inyong pensyon, ang sahod na iyon ay maaaring taxable na. At kung kayo ay tumatanggap ng pensyon mula sa ibang ahensya tulad ng GSIS, na karaniwan sa mga dating government employees, ang GSIS pension ay may kanya-kanyang patakaran. Sa pangkalahatan, ang GSIS pension ay tax-exempt din, ngunit ang iba pang kita na inyong natatanggap ay maaaring taxable pa rin. Para sa mga may mga investment income, rental income, or negosyo, dapat kayong kumonsulta sa isang certified public accountant or sa BIR mismo para malaman ang inyong kabuuang tax obligation. Huwag hayaang maging sorpresa ito sa inyo tuwing tax season. Alam nating lahat na ang pagpunta sa SSS office ay maaaring nakakapagod, lalo na para sa ating mga seniors. Kaya naman, gusto kong ibahagi sa inyo ang ilang practical na tips para mapadali ang inyong buhay. Una, gamitin ang MySSS online portal. Libreng gumawa ng account sa myss.gov.ph at dito ninyo makikita ang inyong pension history, ang inyong contribution records, at ang inyong kasalukuyang benepisyo. Maraming transaksyon ang maaaring gawin online na hindi na kailangan ng personal na pagpunta sa branch. Pangalawa, kung kailangan ninyong pumunta sa opisina, pumunta ng maaga. Ideally, bago mag-alas 8 ng umaga para maiwasan ang mahabang pila. Magdala ng 2 valid IDs, ang inyong UMED card kung mayroon kayo, at isang photocopy ng lahat ng inyong dokumento. Hindi masamang magdalang extra copies. Pangatlo, huwag hiyain na humingi ng tulong sa Customer Assistance Desk. Ang mga personnel doon ay sinanay para tulungan kayo at maaari kayong humiling ng priority laning para sa mga senior citizens. Ito ay isang karapatan ninyo sa ilalim ng Expanded Senior Citizens Act. At pang-apat, at ito ay napaka-importante, i-update ang inyong contact information sa SSS. Ang inyong numero ng telepono at email address ay kailangan na nakatala para matanggap ninyo ang mga opisyal na notification tungkol sa inyong pensyon, kasama na ang mga update tungkol sa ikalawang tranche. Ngayon, warap ha mga anak, apo o kamag-anak na nanonood ngayon kasama ang inyong mga magulang o lolo at lola, kausapin ninyo sila tungkol sa kanilang SSS account. Minsan, ang ating mga nakatatanda ay nag-aalinlangan na humingi ng tulong. Ngunit ito ay isang bagay na maaari ninyong gawin para sa kanila bilang pagmamahal. Tulungan silang i-check ang kanilang pension records online. Tiyakin na ang kanilang bank account na nakatali sa SSS ay aktibo at gumagana. Kung nag-iba ang kanilang address o contact information, tulungan silang i-update ito agad. At higit sa lahat, siguraduhin na alam ng buong pamilya kung saan makikita ang mga SSS documents at kung paano i-claim ang mga benepisyo kung sakaling may mangyari. Ang pensyon ng inyong magulang o lola ay hindi lang isang numero, iyon ang kanilang dignidad, iyon ang bunga ng kanilang matagal na pagsisikap, pangalagaan natin iyon ng magkasama. Mga kababayan, bago tayo magpaalam, nais kong ibuod ang lahat ng ating napag-usapan ngayon. Ang ikalawang tranche ng 5,000 SSS pension increase ay inaasahang ilalabas ngayong 2026 at ang target window ay March hanggang June. Para matiyak na matatanggap ninyo ito, i-update ang inyong SSS account information ngayon, tiyaking aktibo ang inyong bank account at alamin ang inyong pension status sa pamamagitan ng My SSS portal o ang inyong pinakamalapit na SSS branch. Huwag kalimutang i-check ang inyong mga nakatagong benepisyo, ang dependents pension, funeral benefit, at iba pang mga benepisyo na maaaring hindi pa kayo naka-avail. Ang bawat piso ay mahalaga. Kayo ay nagtatrabaho ng maraming taon para sa perang ito at nararapat kayong matanggap ang bawat sentimo nito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito ngayon, mangyaring i-like ito at ibahagi sa inyong mga kaibigan at kapamilyang senior. Marami sa kanila ang nangangailangan ng impormasyong ito, ngunit hindi pa nakakaalam. Mag-subscribe din sa aming channel para lagi kayong updated sa pinakabagong balita tungkol sa SSS, GSIS, at lahat ng benepisyo na nararapat sa ating mga senior citizens. Ingat kayo lagi. Mahal namin kayo.
At lagi naming tandaan, ang inyong kapakanan ay aming prioridad.